Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon ay itong si Senator Alan Peter Cayetano ay nagtatampo dito sa mga dyaryo. Alam mo kung anong pinagtatampuan niya sa mga dyaryo? Ay hindi siya nalagay sa front page. Yan. Hindi siya nailagay sa mga headlines ng mga dyaryo. Kaya dito siya nagtatampo. Yan. Kasi nung June 4 ay nagkaroon sila ng Senate hearing dito sa mga 18 na mga marites. Oo, di ba? Sa Senado nung June 4 ay Blue Ribbon hearing sila kasama ang 18 na mga marites. Kaso lang ay hindi ito na live sa website ng Senate. So, di ba? Kasi hinahanap ko nung June 4 kung naka-live sila sa Senate na apps o sa website ng Senate ay wala. Hindi sila kinover ng Senate para ma-live. At wala daw dito yung mga sekretary, yung mga namumuno dyan pag nag-hearing dyan sa Senado ay wala. Inabando na sila. At palagay ko hindi ito magiging official na record ng Senate, yung kanilang hearing, dahil wala yung mga tao ng Senado na nag-asikaso dyan sa kanilang hearing. Para lang silang nag-vlog dyan sa Senado. Kasama yung mga 18 na mga marites. Di ba? Kaya yung si Senator Alan Peter Cayetano ay nagtatampo dito sa mga dyaryo. Kasi hindi man lang siya inilagay sa front page or sa mga headlines. Sana malaki daw ang kanyang picture doon. So, buti pa daw itong grupo nila Win Gatchalian ay naka-headlines or naka-front page. At malalaki pa ang mga picture nila. Yan ang pinagtatampuan nitong si Senator Alan Cayetano. Yun lang pala, Senator eh. Huwag ka na magtampo dyan. At least Win Gatchalian ay sila naman ang nasa front page ng mga dyaryo. Sila yung pinag-uusapan. Yung hearing naman ninyo nila Senator Alan Peter Cayetano ay pinag-uusapan kung totoo ba nga daw ang mga sinasabi nitong mga 18 na mga marites. Marines pala. Ex-marines, sabi nila. Oo. Pero, guys, yung mga binanggit na itong mga marines, alam mo kung sino ang kanilang mga tinarget lang dyan sa mga sinasabi nilang mga malita, na mga binigyan daw nila ng mga malita, ay ang mga congressman na imbestiga doon sa confidential funds ni Sara Duterte. Yun yung mga nasa listahan nila. Yun yung mga tinarget lang nila. Pagdating naman dito sa Senado, ay kasama din dito sa listahan ng mga 18 na mga marites ang mga senador na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM. Alam niyo na ito kung sino-sinong mga lahat ng mga nag-iimbestiga. Tulad ni na Tito Soto, Ping Lacson, sina Erwin Tulfo. Yan ang kanilang sinali sa listahan nitong mga 18 na mga marites na binigyan daw nila ng mga malita. Ewan ko kung anong mga malita na yan. Wala naman tayong nakikitang mga salapi or laman yung mga malita na yan na sinasabi nila. Nakakatawa din yung mga ganyang kanilang mga sinasabi na linggo-linggo sila nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Kaya kayong mga dyaryo, ilagay nyo naman sa front page itong si Senator Alan Peter Cayetano para pag-usapan siya. Kaya nagtatampo na siya sa inyo dahil
hindi nyo nilalagay sa headlines ang mukha ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya, yung nakaraang hearing nila sa Senado, ayun, talagang inisa-isa niya yung mga dyaryo na hindi naglagay sa kanya sa headlines. Ito guys, panoorin natin ang mga sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano doon sa mga dyaryo na hindi naglabas or nag-headline sa kanya or naglagay sa front page nitong mga dyaryo. Ito panoorin natin itong mga sinabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang. Kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. So, he's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya, Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? Ayan. Di ba? Nagtatampo si Senator Alan Peter Cayetano dito sa mga dyaryo na to. Kasi hindi siya nilalagay sa mga headlines or mga front page. Di ba? Kaya sa susunod, malamang ilalagay na si Senator Alan Peter Cayetano dito sa mga pahayagan na to or mga dyaryo. Pagka napalitan na siya dyan sa pagka-SP President dyan sa Senado. Yan. Kaya, yan. Mas maganda pa nga daw yung kanyang bunsong kapatid nasa front page. Yan siguro si Lino Cayetano yung nasa front page kasi naipasok doon sa PTV4. Siguro ito, ginawa ito sigurong general manager dyan sa PTV4 na television or yung PTV ng nagkakabaryan sa presidente. Ayan. Di ba? Yan ang naging nangyari dyan sa hearing nila sa Senado na parang nag-vlog lang sila. Yan. Tatlo sila, lilima sila. Si Robin, si Pia, si Alan, si Marcolita, at saka parang nandun din si Amy Marcos at saka si Loren yata, nandun eh. So, yan sila ang mga present dyan sa hearing nila. Kaso lang, parang hindi siya official na marirecord dyan sa hearing ng Senado. Kasi wala nga silang mga nag-cover dyan sa hearing nila. Yan yung hearing ng Blue Ribbon ni Cayetano Group. Sa Lunes, ang hearing ay itong grupo naman nitong sina
Win Gatchalian at saka mamumuno dito sa Blue Ribbon ng hearing sa Lunes itong si Senator Erwin Tulfo. Yan ang ating aabangan sa Lunes kung anong mga mangyayari. Yun ang video na yan na napanood natin doon sa pagtatampo nitong si Alan Cayetano na hindi siya nalagay sa front page. Yan. So guys, mayroong humabol dyan sa hearing nila itong congressman na si Jose Alvarez. Yan, no? Kasi sinali ito siya doon sa listahan ng mga 18 marites na nagsasabing nabigyan daw ng malimitang pera. Itong si Congressman Alvarez ay pumunta doon. Pagdating niya doon sa Senate ay alsabalutan naman itong sina Marcolita, nag-alisan nung pumunta doon siya sa Senado at nagsalita dahil gusto niyang kumprontahin itong mga 18 marites na kung sino ba daw ang binigyan ng malita. Kasi siya daw ay hindi naman siya nakakatanggap nitong sinasabing malita na bakit siya nandoon sa listahan nitong mga 18 marites. Kasi binasa pa yan ni Marcolita yung mga congressman na yan ng mga nabigyan daw ng malimitang pera nitong mga marites na to. Kaya nandun, pumunta siya mismo sa para kumprontahin itong mga marites na to. Kaso lang wala na doon nung pumunta itong si Congressman Alvarez doon sa Congress or sa Senado para kumprontahin itong sinasabi niyang mga marites na nagsali sa kanya. Ayan guys, ang ating mga natunghayan ditong video sa Senado or sa mga balita ngayon. Ito ang pinag-uusapan lagi itong Senado na to na nagkakanda nagkakanda loko-loko na yung Senado natin dahil sa itong mga senador natin ay hindi nagkakapare-pareho ang kanilang mga utak. Oo, nagkakaiba-iba ang kanilang mga paniniwala. Yan ang nangyayari dito sa ating Senado. Nawawalan na sila ng kasi kanya-kanya na lang silang mga gustong gagawin. Yung trabaho nilang pagsisilbi or pagiging senador ay wala na. Nagkakawatak-watak na sila, kanya-kanya na sila ng mga ginagawa na hindi naman nakakatulong sa mga tao. Guys, sabagan natin hanggang sa Lunes kasi mag-hearing din itong grupo ni Win Gatchalian at ang Blue Ribbon chairman doon ay itong si Erwin Tulfo. Abangan natin kung ano mangyayari sa Lunes doon sa kanilang magiging hearing din para dito sa flood control project or mga anomalya sa flood control. Kaya mag-hearing din ang grupo nitong sina Erwin Tulfo. Kaya ewan ko lang kung anong mangyayari kung magkikita-kita itong grupo ni Alan at saka grupo ni Win Gatchalian. Anong mangyayari yun? So, abangan natin kung ano. Baka magbatuan sila ng mga... Kasi wala na hindi na sila nagkakanda sundo-sundo. Hati-hati na sila ng kanilang grupo. Dalawa na yung grupo nila. Dapat, kung ganyan, dalawa ng grupo ninyo, bakuran nyo sa gitna ng plenary ninyo, ayan dito yung kabila, dito yung kabila. Magdalawa na kayo dyan ng hall, ng session hall, dalawa. Lagyan nyo sa gitna ng harang para kanya-kanya na kayo ng Senate President, maging dalawa na para hindi na kayo nag-aagawan yan. Mayroon kasi, nag-aagawan sila sa mga pwesto na yan Kaya, dito sa kabila, yung nagkakasundo-sundo, dito naman sa kabila, yung nagkakasundo-sundo, para walang hearingan. Magkanya-kanya kayo ng hearing dyan hanggat sa pagtanda ninyo. Guys, hanggang dito na lang itong ating video. Hanggang sa susunod na mga balita ng ating bansa ay susundan natin kung anong mga mangyayari sa susunod mga araw tungkol dito sa Senado na to na hindi pa na. Guys, hanggang dito na lang.